Yo, what's up mga man? Sa video na ito ay sasagutin natin yung mga interesting na katanungan nyo tungkol sa skateboarding. Part 2. Tanong ni Gabriel Cabautan 3639. Troy, anong unang aaralin? Ollie up or ollie down? Mas maganda unahin ang ollie down kasi safe yung mga requirements niya kumpara sa ollie up. Sa ollie down kasi magsisimula muna tayo sa small drop papuntang ollie. Hindi katulad sa ollie up na diretsyong ollie agad. So, dito sa ollie down, medyo safe tayo kumpara sa ollie up. Tanong naman ni Mark Nalang, hate din ba ng mga skaters dito sa Pinas yung mga nagmo-mall grab ng skateboard? Hindi naman. Ako nga nagmo-mall grab din minsan eh. Siguro yung iba, oo, hate nila. Pero halos karamihan ng skaters, wala talagang pakialam kung paano natin bitbitin yung skateboard natin. It's me, Yots. Boss Troy, any tips paano matanggal pag nag-loose yung hardware ng bolts? Okay, so hindi nyo matanggal yung hardware nyo kasi bilog na o kaya hindi na kumakapit tong tool na to. So paano nyo matatanggal yung hardware? Ang technique dito is kumuha tayo ng long nose, tapos kapitan natin dito sa may dulo ng hardware. Dito, kapitan natin ng long nose, tapos kuha tayo ng size 10 na tool, tapos paikutin natin dito sa gilid hanggang tumaas yung nut. So, paano naman kung meron kang riser pad o 7/8 na hardware, yung hindi kita yung dulo o walang sobra? So, may technique ditong ginagawa. Ang ginagawa nila is, kunyari, ito yung trucks, tapos may natirang hardware dito na hindi na natin mapaikot. Didigan na natin yung trucks hanggang mapuwersa yung hardware na umipit dito sa board, tsaka dito sa grip tape. So kapag napuwersa natin ganyan, iaangat natin to, hopefully kumapit yung hardware para mapaikot natin yung bolt. Hindi laging gagana to, pero ayun, ginagamit din to ng mga skaters para matanggal nga yung loose na hardware. Tanong naman ni Michael Kagampang, Kuya Troy, pwede po ba yung 147 na truck sa 8.25 na deck? At oo naman, pwede natin ito gamitin man. Tanong naman ni user SC7, man, pwede bang 3 times a week lang skate sesh ko? May pasok kasi, hahaha. Ako nga, once a week lang nag-i-skate eh. So, oo naman, sapat na yan man. Sobrang daming araw na yan para sa isang linggo lang. Tanong naman ni Tan, Kuya Troy, normal lang ba kapag nasakit likod sa pag-i-skate? Pag nag-bail tayo tapos napuruhan yung likod, normal talagang sasakit to man. Pero kung hindi mawala-wala yung pananakit natin sa likod, magpahinga muna talaga tayo. O kaya magpa-check up para mas safe. Tanong naman ni @kuroy9447, Kuya Troy, tanong lang po, para saan po ba yung rubber sa ilalim ng trucks? So kung ito ay rubber, malamang sa malamang ito ay shock pads. Goma ito mga man na nilalagay sa ilalim ng base plate. So ang tungkulin lang ng shock pads para mabawasan yung tigas ng impact natin pag naglaland tayo ng trick. Tanong naman ni Joseph Brian Adriano, paano ba dapat magbitbit ng board? Maraming paraan man eh. Merong ganito, 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 at ganito. Basta kung saan tayo komportable man, walang problema dun. Tanong ni Only 2 Tops, pwede ba ang tsinelas sa skateboard? Pwede naman. Kung rides lang tayo, pwede naman. Pero kung nagtitricks na tayo, mas okay talaga yung may sapatos. Matalim kasi yung grip tape natin o itong magaspang na part sa ibabaw ng skateboard natin. So, pwede tayo masugatan dyan kung naka-expose yung balat ng paa natin. So, nakakadagdag din ng confidence yung sapatos at saka safe talaga kapag nakasapatos man. So, magsapatos tayo. So, ayun, sana nakatulong sa inyo yung mga ibang katanungan ng ibang skaters. At yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.